Habang namamangha pa si Ronan sa kanyang nakikita, ay sinabi niya na para na rin siyang nagkaroon ng bagong set ng mga mata, dahil sa resulta ng ininom niya. Kasunod nito ay tinanong niya ang elf, kung ano ang pinainom niya sa kanya. Sinabi naman nito, na ito ay isang tsaa na gawa mula sa mga halamang gamot, na bihira lamang makita sa lugar na ito. Sinabi din niya na pinapapasigla nito ang mga pakiramdam, sa pamamagitan ng pagre-release ng mga naipong enerhiya. Sinabi rin niya na hindi niya dapat makikita ang buong epekto nito sa unang inom pa lamang, ngunit marahil ay dahil sa ang kanyang enerhiya, ay napipigilan ng sumpa kaya niya nararanasan ang matinding resulta na kanyang nakikita ngayon. Pagkatapos nito ay sinabi niya na ipaghahanda niya sila ng maiuwi na mga ingredients nito, sa gayon ay maaari niya itong mainom ng regular. Kasunod nito ay nakiusap siya kay Ronan na tigilan na ang paggamit ng curse, ay upang mapawalang bisa ang sumpa sa kanyang katawan. Tila nagtataka naman si Ronan kung ano ang ibig niyang sabihin dito, kaya ipinaliwanag ng elf na ang halimaw na yon ay nagtatanggal nga ng sumpa, ngunit bilang kapalit ay kinakain din nito ang parte ng buhay ng tao na pinaggagamitan nito. Idinagdag pa niya na kung isang beses o 2 beses niya lang itong gagamitin ay walang magiging problema, ngunit kung paulit-ulit niyang gagawin ito upang matanggal ang mga epekto ng sumpa, ay magiging mapanganib na ito para sa kanyang buhay. Kaya tinanong niya si Ronan kung talaga bang ginagamit niya ang mga halimaw na ito na nalalaman ang mga negatibong epekto nito sa kanya. Nagulat naman si Ronan sa mga impormasyon na ito, at sinabi na wala siyang ideya tungkol sa bagay na ito. Dahil kaya lang niya ginawa iyon ay dahil sa kagustuhan niya na mapawalang bisa kaagad ang sumpa na nasa kanyang katawan. Nang marinig naman ito ng elf ay sinabi niya na naiintindihan niya ang kanyang mga hinaing, ngunit ito rin mismo ang pinakadahilan kung bakit dapat niyang iwasan ang mga halimaw na ito, dahil sa isang pagkakamali lamang niya ay maaaring magresulta ito ng hindi na maibabalik na mga problema. Matapos namang marinig ito ay natahimik si Ronan, at naisip na sinabi rin sa kanya ni Professor Secret ang bagay na ito, dahil maging sa Professor ay napakahirap din na ipawalang bisa ang sumpa na nasa kanyang katawan. Naalala din niya na sinabi sa kanya ng Professor na kinakailangan niya ng maraming preparasyon upang magawa niya ito, at kahit pa nga ang isang Professor na katulad niya na nagnanais lamang na tulungan siya, ay nagawa niyang suwayin. Dahil lamang naiinip na siya na mapawalang bisa ang sumpa sa kanyang katawan, o marahil ay dahil na rin ito sa nakasagupa na niya ang mga alagad ng kinamumuhian niyang kalaban. Dahil dito ay naisip niya na kung hindi siya mag-iingat ay marahil ay mamamatay na siya bago pa man niya makalaban ang mga higanteng mortal niyang kaaway. Habang iniisip pa niya ito ay napatanong din siya sa kanyang sarili kung sino ba talaga ang elf na kaharap niya ngayon. Habang pinagmamasdan niya pa ito na nakangiti sa kanya, ay naisip niya na hindi niya maalala kung nakasalamuha na ba niya ito noong nakaraan niyang buhay, ngunit ang pakiramdam niya dito ay para bang nagkasama na sila noon. Pagkatapos ng pag-iisip niyang ito ay sinabi niya na masyado nga siyang naging padalos-dalo sa kanyang mga aksyon, at marahil ay dahil ito sa mga fanatics na taong nagsasagawa ng mga karumal-dumal na mga bagay nitong mga huling araw. Tila nagtataka naman ang elf kung sino ang mga tinutukoy nito ng mga fanatics. Sinabi naman ni Ronan na bukod sa mga fanatics ang mga ito, ay mayroon din silang madidilim at mga kamuhimuhing mga ugali, at ang kanilang layunin ay ang pag-aantay ng arrival of the stars. Matapos marinig ang salitang ito ay sandali itong natahimik, at naisip na ang mga fanatics na marahil na tinutukoy nito, ay ang mga tao na nakatagpo rin niya noon, at naisip pa nga niya na nagsisimula na namang kumilos ang mga ito. Pagkatapos ng pag-uusap nilang ito ay lumipas na ang gabi, at sa sandaling ito ay makikita si Sarante na nakatayo na sa harapan ng malaking bato, at iniisip na kung ang mga fanatics na tinutukoy ni Ronan ay ang kanya ring naiisip, ay marahil ay nag-iisip na naman ang mga ito ng kakilakilabot na mga plano, at dahil dito ay magkakaroon ng malaking sakuna na babawi ng maraming inosenteng buhay ng mga tao. Pagkatapos nito ay naisip niya kung mananatili lang ba ulit siyang nanonood sa isang tabi, katulad ng nangyari noong huling lumabas ang mga ito. Ngunit kung hindi nga ganun ang kanyang gagawin, ay marahil ang pagdating ni Ronan sa kanya ang magiging sagot sa katanungan niyang ito. Habang iniisip pa niya kung ano ang dapat niyang gawin, ay narinig niyang lumapit ang isang tao sa kanya, at nang makita niya kung sino ito,
ay nakita niya na ito pala ay si Ronan. Kaya tinanong niya kung bakit gising pa siya at napapunta sa kanya sa ganitong oras. Tinanong din niya kung marahil ay hindi niya nagustuhan ang kanyang higaan, kaya siya nandito ngayon. Napakamot naman sa ulo si Ronan, at sinabi na hindi yon ganun, at sa halip ay gusto lamang niyang kumuha ng inumin. Pagkatapos niyang sabihin ito ay binago niya ang topic, at sinabi na kahit ilang beses pa niyang tingnan ang malaking bato na nasa kanyang harapan, ay naiisip niya na masyado itong interesante. Dahil ang malaking batong ito ay isa ring divine statue, kaya tinanong niya ang elf kung mayroon bang nakatagong kahulugan ang malaking batong ito. Ngumiti naman ito sa kanya, at sinabi na tama nga siya, dahil isang beses sa bawat millennium, ang kanilang simbahan ay naglilipat ng 1,000 malalaking bato sa kanilang sacred land na tinatawag na Dakonja, at matatagpuan ito sa pinakang dulong bahagi ng Imperial Territory. Isa itong lugar kung saan ang malalakas na bagyo ay laging tumatama, kaya ang mga bato na nandoon ay hindi tumatagal ng lalampas sa 200 taon bago tuluyang mawasak at maglaho. Ngunit sa kabila ng mga kondisyon na ito ay mayroong mga bato na katulad ng nasa kanyang harapan, na nalampasan ang trial na ito sa loob ng 1,000 taon at napatunayan ang kanilang tibay na lumalampas pa sa panahon. Ang mga noble soul na nakaukit sa mga gayong bato ang nagiging divine statue ni Siniel. Pagkatapos nito ay sinabi ni Sarante, na naalala pa niya na parang kahapon lamang noong inilipat nila ang divine statue na ito kasama ang kanyang mga brothers. Wala namang masabi si Ronan sa kwentong ito, at napasabi na lamang na talaga ngang napakalalim ng kahulugan ng bato na ito. Pagkatapos nito ay tinanong ni Ronan ang elf kung nasaan na ang kanyang mga kasamahan na priest, dahil narinig niya noon na marami siyang mga kasamahan. Sinabi naman nito na mayroon silang kanya-kanyang mga pinagdadaanan, at mas mahirap pa yon kaysa sa kanyang mga naiisip. Dahil ang pag-aalay ng kanilang buong buhay sa isang Diyos na hindi sumasagot kahit gaano pa man katagal silang naghihintay, ay talagang nakakapanghina ng loob. Inamin din niya na maging siya ay maraming beses na din na nagdalawang isip sa kanyang paniniwala noon. At meron pa ngang pagkakataon na ginusto na sana niyang talikuran na ang kanyang mga paniniwala at maging malaya na lamang katulad ng kanyang mga kasamahan. Ngunit sa kabila nito ay mayroong pumapasok sa kanyang isipan sa tuwing tatangkain niyang gawin yon, at dahil dito ay nagpapatuloy siya na manatili sa lugar na ito, at ang pakiramdam na yon na ang kalooban ni Seniel ay nasa loob lamang ng divine statue na ito, ang nagpapalakas sa kanyang loob. Naiisip din niya na balang araw ay iyon mismo ang magiging catalyst na magliligtas sa mundong ito. At para sa kanya iyon mismo ang kanyang kapalaran na hindi niya pwedeng basta na lamang ipasa sa kung sino lang. Pagkatapos nito ay hinawakan niya sa balikat si Ronan, at sinabi na sa palagay niya na ang araw na iyon ay papalapit na. Kinabukasan habang isinasa isang tabi ang mga sinabi sa kanya ni Santer, ay nagsimula silang i-organize ang kanilang mga sarili bilang paghahanda sa kanilang training ng kanyang mga kaibigan. At dahil na rin sa enerhiya na ibinibigay ng tsaa na kanilang ininom, ay nakatulong ito na mas mapalakas ang kanilang mga pandama katulad ng kanyang naramdaman. Sa kabilang banda si Ronan at si Sarante ay nagsimulang maghanap ng mga halamang gamot sa kabundukan, at nagsimula silang maglakbay sa paligid ng kabundukan. Habang kasama ni Ronan si Sarante, ay naalala niya ang mga kabutihan na ipinakita nito sa kanila, sa kabila ng pagiging noon lamang din nila nagkakilala. At maging ang pagpapakita nito ng pag-aalala para sa kanila, at ang kanyang mga aksyon, ay lalo lamang siyang napapaisip na talagang kakaiba ang elf na ito. At ganun-ganun na nga lamang ay 2 mapayapang araw na ang lumipas nang walang nagiging problema, ngunit gaya ng hindi nila inaasahan, isang masamang trahedya ang malapit ng maganap sa kabundukang ito, na mag-iiwan ng hindi maalis na sakit sa kanilang magkakaibigan. At ito nga ay ang eksena kung saan makikita si Ronan na duguan, at si Sarante na walang buhay ay isang pangitain na tila malapit na mangyari sa hinaharap. Samantala sa kasalukuyang panahon, sa araw kung saan gagawin na ni Ronan ang pagpuksa sa village ng mga orcs, ay kasalukuyang nagpapaalam na sila kay Sarante. Habang ginagawa nila ito ay sinabi niya sa kanila na hindi pa rin niya matanggal sa kanyang isipan ang kanyang pag-aalala. Kaya tinanong niya ang magkakaibigan kung magiging okay lang ba sila, na hindi pa niya natatagpuan kung ano ang nagiging sanhi ng mga kakaibang kilos ng mga halimaw sa bulubunduking ito.
Kaya nagmungkahi siya na manatili pa sila ng kaunting panahon dito. Ngumiti naman si Ronan sa kanyang pag-aalala sa kanila, at sinabi na okay lang sila. Binanggit pa niya, na siya na rin ang nagsabi na kumikilos lamang ng kakaiba ang mga halimaw, ngunit hindi naman lumakas. Kaya naniniwala siya na sapat na ang kanyang mga kaibigan para sa mga ito. Agad din namang sumang-ayon ang dalawa, maliban kay Asel, at sinabi ng may kumpiyansa na tama nga si Ronan. Pagkatapos nito ay napakamot din si Ronan, at sinabi na ang bakasyon na ibinigay ng akademya sa kanila ay limitado lamang at malapit nang matapos, kaya hindi na nila maipagpapaliban pa ito. Wala naman ang nagawa si Sarante tungkol sa bagay na ito, at sinabi na lamang na kung ganoon nga ang kanilang sitwasyon, ay ibibigay na lamang niya sa kanila ang isang bagay. Sa sandaling iyon ay inabot niya ang isang maliwanag na bagay sa kanyang kamay, at sinabi na nagcast siya ng isang spell sa kanila, na nagpapangyari na makapasok sila sa loob ng barrier, sa gayon ay makakalabas-masok sila sa loob ng kanyang templo. Kaya mahigpit niyang ibinilin sa kanila, na kung malalagay sila sa panganib, ay huwag silang mag-atubili na bumalik dito, at nakiusap din siya sa kanila na huwag ibaba ang kanilang depensa, laban sa mga halimaw na makakaharap nila. Dahil bagamat malalakas nga sila, ngunit ang kagubatan na ito ay masyadong mapanganib at mahiwaga. Samantala sa isang liblib at madilim na parte ng kabundukang ito, ay matatagpuan ang mga nabubulok na bangkay ng mga halimaw, at makikita din dito na naglalakad ang isang elf na babae, at habang ginagawa niya ito ay daladala niya ang isang espada na ngayon ay nababalot na ng dugo. Pagkatapos ay sinabi niya na medyo nakakairita na ang mga nangyayari, dahil sa kabila ng kanyang mga ginawa, ay hindi pa rin niya makita ang kanyang hinahanap. Sinabi rin niya na gaya ng kanyang inaasahan, ay hindi niya ito basta-basta mapapalabas gamit lamang ang mga bobong halimaw na nasa kanyang harapan. Kaya taglay ang buong determinasyon, ay sinabi niya na sa puntong ito ay siya na mismo ang maghahanap sa kanya. Ang hinahanap pala ng elf na ito ay walang iba kundi ang naging kaibigan ni Ronan sa kabundukang ito na si Sarante. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay lumabas sa likuran ng babaeng elf ang malaking halimaw, na sinusubukan ring iwasan ni Ronan na makatagpo, ang dalawang ulo na ogre. Sa susunod na episode, ay maganap na ang labanan sa pagitan ng babaeng elf, at ng grupo ni Ronan. Kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.